ito ay meron po tayong maririnig na isang mensahe po mula po sa ating Panginoon. Gusto ko pong ilagay ang ating po mga sarili sa mga sitwasyon po na aking mababanggit. Okay, kanina po ito po i-deliver ko sa ating po mga guro para meron din po silang chance na mga pakinig po bago po sila magturo. Ilagay po natin sa mga babae po, sa mga nanay. Ilagay po natin sa mga nanay po yung sitwasyon na ang anak po ninyo ay 5 pataas. Okay, mga bata, 5 pataas. Tuwing umaga, sila ay papasok po. Lahat po ay pumapasok na, magkakasunod ang edad, magkakasunod po yung age. Okay, magkakasunod din yung grade. Tuwing umaga, si panganay maghahanap ng damit. Okay? Yung pangalawa, maghahanap ng medyas. Pati yung sapatos, yung underwear, okay? Si bunso pa, may baby pa tayo, pinapakain natin. So, ano yung nararamdaman? Next po natin, sa mga tatay. Okay? End of the month. Okay, end of the month. Bayaran ng mga bills. Si asawa, naghahanap na ng pera. Okay? Naghahanap na ng pababayan. Okay? O kaya naman, si tatay, okay, laging ninarinig na parang parot ng kanyang asawa. Okay? Armalite daw sa ibang salita. Ano yung nararamdaman ni tatay? Sa mga estudyante, okay, siyam ang subjects, 8. Finals, exam, okay, dami projects, tuwing March, February, okay, ano yung nararamdaman nila? Sa mga empleyado po, deadlines, okay, ang mga Pilipino ba naman, may yan na habit, bukas na ang deadline, ngayon pa lang, gagawin. So, ano yung nararamdaman natin? Ito po ay ang tinatawag na stress and pressure. Okay? Sa lahat po natin sinabi, kung nailagay po natin yung ating sarili sa mga ganong sitwasyon, ang ating pong mararamdaman ay panigurado po stress at pressure. As a Christian, ito po yung gusto kong i-share sa ating lahat. Paano ba natin ma-overcome o masasabayan yung stress and pressure? Ngayon po, ilagay po natin yung ating sarili sa sitwasyon na tayo po si Jesucristo. O nakikita natin si Jesucristo nung panahon na siya ay nandito at siya ay nangaral. Nung panahon niya, wala po siyang privacy. Okay? Kahit saan po siyang lugar pumunta, meron po mga nakasunod. Okay? Sunod po natin. Sabi po, lagi siyang nami-misunderstood. Ano po ibig sabihin nun? Maganda yung kanya sinasabi, subalit namamasama ng ibang tao. Yan, di po ba meron siyang mga tigapuna? Okay, nakikriticize siya. Minamaliit din siya. Ikaw ang anak ng, kahit nga nung nasa krus na siya, minamaliit siya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo mailigtas ang iyong sarili? Okay? Kung tayo po ang nasa katayuan niya, mas stress tayo. Pero ang tunay po, si Jesus po ay nanatiling kalmado or peaceful. Kalmado po siya, peaceful po yung kanya naramdaman. Hindi siya nag-worry, kumbaga po. Kung atin nga po susumahin, siguro siya yung tinatawag natin father of stress management. Okay? Siguro po sa mga nagtatrabaho, meron po tayong mga naranasan sa ilan ng stress management. Okay? Si Jesus po ay hindi na-stress. As a Christian, meron po akong ibibigay na 8 principles or mga 8 paraan para po ma-overcome natin ang tinatawag po natin ng stress or pressure. Unahin po natin yung number 1. Sabi po dito, identification. Ibig po sabihin, know who you are. Alamin po natin, kilalanin po natin kung sino po tayo. Basahin po natin, yung ating mga Bible verses, maglalaro lang po sa Mark, Luke, John, Mark, yun po, doon lang po tayo maglalaro, pati po sa Matthew. So, unahin po natin yung sa John, Juan 8:12. So, malaki lang yung letra. John 8:12.
Sabi po dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Punta po tayo sa 10:9. John 10:9. Magkalapit lang po yun. Sabi po, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maniligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Sunod po natin, John 10:11. Magbabasa po tayo. Ako ang mabuting pastol, niaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. John 10:36. Ako'y hinirang at sinuho ng Ama, paano ninyong masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos na sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Last po natin, John 14:6. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa mga binasa po natin, sino po yung nagsasalita? Si Jesus Christ. Ano yung sinasabi niya? Ako ang pintuan, ako ang mabuting pastol, ako ang ilaw, etc. etc. Kilala po ni Yesu Cristo kung sino siya. Kilala po ba natin ang ating pong mga sarili? Sabi po dito, know who you are. If you don't know who you are, somebody else may try to tell you who he thinks you are. Kung hindi daw po natin kilala ang ating mga sarili, posible daw po na ibang tao ang magsabi kung sino po tayo. Dalawa po ang pwede nilang magawa. Pwede po tayong i-pressure kung ano ang gusto nilang mangyari sa atin. Pwede po tayong i-manipulate o manipulahin kung ano po ang gusto natin. Example po dito, may mga kumpanya po na gusto po ay fresh graduate. Kung walang experience po, walang experience sa trabaho, pero yung iba gusto may experience. Okay? Pero marami pong kumpanya ang gusto po nila no experience sa pagtatrabaho. Bakit po? Unang-una, gusto po nila i-build up o i-train po yung empleyado sa gusto nila. Sa gusto nilang mangyari doon sa taong yun. May mga kumpanya po kasi may mga culture. Di po ba tayo? Halimbawa, sa iglesia po natin, may culture tayo no hindi katulad sa ibang iglesia. Kultura po natin yun. So lahat po ng ating mahihikayan, lahat po ng madadala po natin sa ating Panginoon, ang kultura po nilang maya-adapt ay yung sa atin. So parang ganun po, kung hindi po natin kilala ang ating po mga sarili, ibang tao po ang magpapakilala sa atin. Mabuti po kung maganda. Pero kung iba po o hindi maganda po yung pagpapakilala nila sa ating sarili, hindi po maganda po yun. Sabi po dito, ang stress daw po ay meron pong mga pinagmumulan. Una po dito, results from wearing mask. Being unreal with others, living double lives. Dalawang buhay daw po. Iba siya sa trabaho, iba siya sa bahay, iba siya sa iglesia, iba siya sa bahay, o iba siya sa labas. Okay? Trying to be somebody we're not. Dami tayo napapanood sa teleserye. Kunyari mayaman, hindi naman pala talaga. So, na-stress. Ang tawag po dyan, insecurity. Pag na-insecure po tayo sa ating buhay, sa ating po mga kaibigan, na-insecure po tayo, na-stress po tayo. Okay? Sabi ko, ano po yung mga paraan para mawala to? Or para masunod po natin yung sinatawag natin identification. Sabi po dito, isipin po natin na anak tayo ng Diyos. I am a child of God. Isipin po natin na tayo anak ng Diyos. I was put on earth not by accident but for a purpose. Meron po ba dito na bigla na lang sumingaw sa lupa? Hindi po. Purpose po yan. Okay, sabi nga ng iba, aksidente ang pagkakabuo sa'yo. Hindi po, wala pong aksidente. We have a purpose. Meron pong purpose kung bakit po tayo nandito. And of course, because He put us in here,
We believe that we are significant. Of course, we are important. Isipin po natin yun para po makilala natin ang ating sarili. Number 2 po. Number 1 is identification. Number 2, dedication. Dedication, know whom you are trying to please. Ito po, mahalaga po yung malaman natin. Isipin po natin kung para kanino po yung ating ginagawa. Again po, pinag-uusapan po natin ay stress. Isipin po natin kung para kanino ang ating ginagawa. Basahin po natin yung Juan. Diyan pa rin po tayo. Yan. John 5:30. Balik lang po tayo sa unahan. Juan 5:30. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi nito daw po ng aking Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Even God, even Jesus Christ, alam po niya kung sino yung nagsugo sa kanya. Alam po niya kung kanino niya ibinibigay yung kanyang ginagawa. Sabi po, we cannot please everybody. Ito ibig sabihin nun, hindi po natin makukuha ang kalooban ng lahat. Even si Jesus Christ, okay? Si Jesus Christ po, nung siya po ay nandito sa lupa at nangangaral, meron po siyang fans club, meron din po siyang haters. Ito yung mga bagong salita. Meron siyang fans club at meron siyang haters. As tayo po, as isang buong iglesia, dito sa Nayon, meron tayong fans at meron din tayong haters. As a Christian, as individual, pag meron po tayong ginawa isang bagay, meron matutuwa, meron hindi. Hindi na po natin maalis yan dahil even si Jesus Christ ay naranasan po yun. Okay? Sabi po dito, if you don't know who you're trying to please, okay, kung hindi daw po natin alam kung kanino po natin ibinibigay o ginagawa ang ating pong mga gawain, tatlo po ang pwede pong mangyari o pwede po natin maramdaman o maisip. Tatlong C. Una po, criticism. Like, bago po natin gawin ng isang bagay, okay, at hindi po natin alam kung kanino po natin ito ibinibigay, criticism yung una po natin naiisip. Ano po ibig sabihin nun? Iniisip po natin kung ano yung iisipin ng iba. Kapag ginawa ko ba ito, ano kaya iisipin nila? Baka isipin, magaling. Baka isipin na marunong. Kapag hindi natin alam kung kanino natin ibibigay. Pangalawa po, competition. Okay? Kapag hindi natin alam kung kanino natin ibinibigay, competition po ang pangalawa natin may isip. Baka isipin ng iba na ikipag-compete ako sa kanya. O pwede natin isipin na mas magaling pala yung isa kapag ginawa ko ito. So hindi ko na lang gagawin. Kasi nga, hindi ko iniisip kung kanino ko ba dapat ibigay. Pangatlo, conflict. Kapag ba ginawa ko to, o kapag ba sinabi ko to, halimbawa sa meeting, kapag ba inisip ko, ginawa ko to or sinabi ko to, lahat ba mag-agree? Or mas marami ang mag-disagree? Itong tatlong pong ito, itong criticism, competition, and conflict, mawawala po ito kung kay Jesus Christ o sa ating Panginoon po natin ito ibibigay. Example, kung alam po natin na kung kay Jesus po natin ito ibibigay, hindi po natin iisipin kung ano sasabihin ng iba. Diba? Kapag po inisip natin na para po ito kay Jesus Christ, hindi po natin iisipin na makipag-compete sa iba. Sino mas magaling? Sino mahina? Sino mas magaling? At kung kay Jesus po natin iisip na gagawin po natin ito, hindi po natin iisipin na meron mag-disagree. Sino ba ang mag-disagree? Sino ba ang mag-disagree sa iyo or kumbaga hindi sasang-ayon sa iyo kung ito ay para sa Panginoon? Diba? Basahin po natin yung Matthew 6:33. Mateo 6:33. Sabi po dito, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharihan kayo ng Diyos,